Isang mahabang paglalakbay ang aming tatahakin mula dito sa silangang lalawigan ng Quezon patungo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sapagkat palagi ko nang ginagawa ang ganitong pagbiyahe, tiyak na gugugulin ko ang 13 hours to 14 hours mula dito sa lalawigan ng Quezon hanggang sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Depende pa yan sa traffic na aking mararanasan. May isang bayan talaga dito sa Quezon na matraffic, ganun din ang isang bayan sa Laguna. At syempre, ang walang kupas na traffic sa EDSA, Metro Manila. At mula naman sa Metro Manila patungo sa Nueva Ecija, 4 na oras lang talaga ang biyahe kung sa EasyTex kami dadaan. Kung saan ay dadaanan ang La Paz, Tarlac, Zaragoza, Santa Rosa hanggang sa makarating nga kami sa Cabanatuan, Nueva Ecija. At kapag ang nasakyan ko naman ay dadaan ng San Miguel, Bulacan, Gapan, Nueva Ecija, nako, tiyak lalo nang magta-traffic. Ang biyahe ko nito from Manila to Nueva Ecija ay aabot ng 7 hanggang 8 oras. Yan ay naranasan ko din yung ganyang katagal na biyahe. Napakaganda talaga ng lalawigan ng Quezon. Ang lalawigang aking kinabulatan, isa sa maipagmamalaking probinsya ng bansang Pilipinas sa pagkakaroon ng napakaraming puno ng niyog. Alam mo yung lalakbayin mo ang dulo sa dulo ng lalawigan ng Quezon, from Chaong, Quezon to Tagkawayan, Quezon, or from San Narciso to Chaong, Quezon at iba pang karatig na bayan nito. Masasabi mo talagang isang napakahabang coconut plantation. Imagine mo yung 5 hanggang 7 oras kang nagbibiyahe, puro punong niyog ang iyong makikita. Kamangha-mangha talaga. Sana nga lang ay mapanatili ito, mapangalagaan at higit pang mapaunlad. At syempre, hindi rin magpapahuli ang popular landmark ng lalawigan ng Quezon, ang ipinagmamalaking Zigzag Road na matatagpuan dito sa Atimunan, Quezon, na mas kilala nga sa tawag na Bitukang Manok, kung saan ay mamamangha ka talaga sa ganda at taglay nitong kakaibang tanawin. Ang kalsadang animoy bituka nga ng manok. At ang isa pang kamangha-mangha dito ay ang pagkakaroon ng park dito sa Zigzag Road na ito, kung saan ay pwede ka ring huminto, pagmasdan mo ang ganda nito, at kapag nandito ka na nga ay malaya mong mapagmamasdan ang ganda ng park na ito. Ganun din ay mararamdaman mo at malalanghap mo yung sarap na lamig at simoy ng hangin sa lugar na ito. Isa ito sa nagpakilala talaga dito sa lalawigan ng Quezon. Napakaganda talaga ng kalsadang ito, lalo na kapag nandito ka na sa taas, matatanaw mo mula doon sa ibaba ang kalsada na ito na animo nga ay bituka ng manok. At ito nga ay patuloy na pinangangalagaan para sa pagpapanatili ng ganda ng kalikasan ng lalawigan ng Quezon. Kamangha-mangha, kaakit-akit, maipagmamalaki talaga ng lalawigan ng Quezon. Ito yung kalsadang magmamarka talaga sa iyo kapag nakarating ka dito sa lalawigan ng Quezon. Ayan, nag-stop over nga kami dito sa San Pablo, Laguna sa may SM. Nakakapagod talaga magbiyahe kahit nakaupo ka lang. Pero syempre nandun yung excitement at enjoy talaga sa pagbibiyahe dahil marami ka talaga makikitang magagandang lugar dito sa Laguna. Isa rin talaga itong lalawigan na ito na makasaysayan at maipagmamalaki dito sa Calabarzon. At ito naman yung isang lugar dito sa bago pumasok ka ng SLEX ay dadaan ka dito sa lugar na ito. Ito yung lugar na paborito ko talaga siyang pagmasdan. Ito yung lugar na kaakit-akit, yung kaliwa at kanang bahagi na kulay green talaga. At ito nga, matapos naming bagtasin ng ilan sa kahabaan ng Laguna at South Luzon Expressway ay nandito na kami sa Metro Manila, dito sa Skyway Stage 3, kung saan ay nadaanan namin ang Alabang, Muntinlupa, at dito nga sa malapit sa lugar na ito ay mag-stop over muna kami. Isang magandang umaga, ito ang isa sa napakagandang sunrise na nasaksihan ko dito sa Metro Manila. Mula dito sa Skyway Stage 3 ay sobrang na-amaze talaga ako. Hindi ko rin inaasahan na masasaksihan ko siya sa ganitong pagkakataon. Tama lang pala talaga na kami ay nagpahinga muna, natulog, saka bumiyahe patungong Cabanatuan, Nueva Ecija upang masaksihan ang sunrise na ito. Ang ganda ng kalakhan ng Metro Manila. Mula dito sa Skyway Stage 3, dito'y matatanaw ang mga magaganda at nagtataas sa mga building sa Makati City, Taguig City, Pasay City, Manila at ilang bahagi ng Mandaluyong, Santa Mesa at iba pa. Ang Skyway Stage 3 ay napakahaba talaga kung ikukumpara mo sa EDSA. Ang kahabaan ng EDSA ay magmumula sa Mall of Asia hanggang sa Monumento. Ang Skyway Stage 3 naman, kung magsisimula siya sa may Alabang at magtatapos sa isang bahagi ng Valenzuela, ay talagang napakahaba nito kumpara dun sa EDSA. At ito nga, nandito na kami sa may toll gate ng Bukawi, Bulacan, kung saan ay matatanaw mo dito ang Philippine Arena, ang pinakamalaking arena sa ating bansa. Masasabi ko talagang napakalaki ng arena na ito dahil nakapasok na rin ako dito. Parang okay naman yung daloy ng sasakyan, parang hindi naman ganun na magta-traffic talaga. At ito nga, nasa Bulacan NLEX na nga ako. Kapag nandito ako sa bahaging ito, umaayos talaga ako sa aking pagkakaupo para
kunan ng video ang kalakhan nito. Mamamangha ka talaga sa ganda ng paligid. Palayan, lalo na ang napakagandang kalsada. Halos lahat ng kalsada dito ay napakahabang tuwid na kalsada. Hindi ka mahihilo kung ikaw ay magbibiyahe talaga dito. At tiyak magi-enjoy ka at marirelax kang pagmasdan ang kalsada at ang mga napakalawak na kapatagan at tanawin dito. Nung unang marating ko talaga ito, sobrang namangha na ako sa lugar na ito. Kung ikukumpara ko talaga siya sa lalawigan ng Quezon sa amin, hindi siya ganito sa lalawigan ng Quezon sa bawat kaliwa at kanang bahagi habang naglalakbay at nakasakay ka sa isang bus ay makikita mo na napakaraming puno. Dito naman sa kaliwa at kanang bahagi kapag tumingin ka talaga ang makikita mo ay yung lawak ng palayan. At ngayon naman ay nandito na ako sa bahagi ng Pampanga kung saan ay ito yung isa sa gusto ko ring tanawin lalong-lalo na kapag nakikita ko yung airport sa may Clark, Pampanga at sobra rin akong excited kapag natatanaw ko na yung Arayat Mountain. Ang isa rin sa narating ko dito sa Pampanga na talagang ipinagmamalaki ko sa mga kwentuhan, yung ganda niya ay ang Angeles, Pampanga. At ang nakakatuwa talaga ay mayroong bahagi ng Angeles, Pampanga na masasabi ko ay parang sa Manila din yung gandang hatid nito. Isa sa napakagandang lungsod talaga ng Pampanga. At syempre ito na ang isa sa pinakaabangan ko talaga ang pagpasok sa EasyTex na kapag nandito nga ako sa lugar na ito, sobrang excited ako dahil babagtasin na ang ilan sa kahabaan at kalakhan ng Tarlac kung saan ay sobrang mamamangha ka talaga sa matatanam mong napakalawak na palayan, napakalawak na tubuhan na kilo-kilometro talaga ang lawak at kahabaan ng mga ito. Sobra talaga ako namangha. Hindi ko talaga inaasahan na mararating ko ang lugar na ito. At dito nga dati ay nababasa ko lamang siya sa libro nung nag-aaral pa ako. Nakikita ko siya sa mga social media platform, napapanood ko, pero nung masaksihan ko talaga siya, talagang mamamangha ka sa ganda ng lalawigan ng Tarlac na ito. At ito na nga, natatanaw ko na at nabasa ko yung Hacienda Luisita, 500 meters exit. Kapag nababasa ko siya, pumapasok talaga sa isip ko yung napakalawak na sugarcane plantation dito na isa sa nagpapakilala sa lugar na ito at kilala talaga siya sa buong Pilipinas, maipagmamalaki talaga ng ating bansa. At ito na nga, kapag nandito na kami, nababasa ko na yung Concepcion Tarlac, kapag nandito na ako sa bahaging ito, excited na talaga ako dahil malapit na ako sa La Paz Tarlac kung saan ang karamihan dito ay nag-stopover, kumakain, nagpapahinga at bumibili ng mga pasalubong. Pero dahil hindi nga bus ang aming nasakyan, hindi na kami dadaan ng La Paz Tarlac. Magsha-shortcut na kami papunta ng Cabanatuan City. Parang katulad dun sa nangyaring maaga kaming umalis na sa halip na sa EDSA kami dumaan, sa Skyway Stage 3 na kami dumaan para mas mabilis kaming makakarating sa aming paruroonan. At ito nga, dahil gumamit kami ng Waze, ito na yung aming babagtasin. Dito kami dadaan sa kalsadang ito, may CLLEX o CLEX, hindi ko alam kung paano ito babanggitin. Patungo na kami sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sobrang kamangha-mangha talaga ang kalsada na ito na napakahabang tuwid na kalsada na kabi-kabila ay masasaksihan mo talaga ang napakalawak na kapatagan. Lugar na talagang parang napakatahimik, napaka-peaceful at talagang ang lakas ng hatid na positive vibes ng lugar na ito. At sa wakas, nandito na nga kami sa Cabanatuan City. Ang saya, ang sarap ng pakiramdam, makakapahinga na din kami. Napakaganda talaga ng lungsod ng Cabanatuan, mababakas ang kanyang kaunlaran. At sapagkat mahaba nga yung aming biniyahe, dumaan kami dito sa fast food na ito para bumili ng pagkain. At ayan, babagtasin na nga namin yung aming lugar na patutunguhan kung saan ay doon kami magpapahinga. Welcome to Cabanatuan City. Ito yung lugar kung saan ay pabalik-balik ako, paulit-ulit ko rin itong nararating at hindi ko makakalimutan ang ganda ng lugar na ito. Ang lungsod na kung saan ay naging makahulugan din para sa akin. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Please like and share, follow me and subscribe.